Balik normal na rin ang sitwasyon sa ilang lugar sa Mindanao na niyanig ng lindol nitong Biyernes. Nakauwi na ang mga nagsilikas. Pero ang pamilya ng mga natabunan ng gumuhong lupa sa Cagayan de Oro City, hirap pa rin tanggapin ang nangyari. Makibalita tayo kay Pia Abbas ng GMA Cagayan de Oro. Hindi pa rin makapaniwala si Danilo Opalde sa sinapit ng kanyang asawang si Elenita nitong Biyernes ng gabi. Namatay ang kanyang misis ng madaganan ng gumuhong lupa. Dulot ito ng lindol na nararamdaman sa Cagayan de Oro City. May pagulot ako, kasugapaw. Pagpunta ako sa dito na sa ospital. Kwento ng kanilang kapitbahay. Lumabas na raw si Elenita sa kanilang bahay para hindi madisgrasya. Pero bumalik siya nang marinig ang paghingi ng tulong ng kanyang 5 taong gulang na apo. Ginagamot pa rin ngayon ang bata sa ospital. CT scan siya. Nga, gabi, nabalaan mo nga muna ang problema. Nga na problema sa ulo. Bata. Nasunog naman ang bahay na ito sa Bunawan, Agusan del Sur. Natumba raw kasi ang gasera noong lumindol. Sa Butuan City naman, isang lumang gusali ang nasira ng lindol. Wala namang nasaktan sa nangyari. Balik na sa normal ang sitwasyon sa komunidad sa baybayin ng Barangay Matina, Aplaya, Davao City. Nang maramdaman kasi doon ang lindol, agad lumikas ang mga residente papunta sa mataas na lugar ng lungsod. Kulbaan yun, mapalit lang dako ang dagat. Patay ng tanan. Nakabalik na sa kanilang mga bahay ang mga residente. Dahil sa nangyari, mas handa na raw sila ngayon. Ayon sa isang safety consultant, mahalagang malaman ang integridad ng instruktura ng bahay o gusaling pinagtatrabahuan. Sang-ayon dapat ito sa Building Code of the Philippines. Sa loob ng bahay o opisina, ayusin ang pagkakakabit o pagkakatabi ng mga gamit na posibleng bumagsak at makasakit pag may lindol. Kapag lumilindol na, tandaan lang ang duck cover and hold. Matapos ang pagyanig, lumabas agad ng gusali at pumunta sa isang open space. At syempre, huwag magpanik. Pia Abbas, Nagbabalita, Pilipinas.